Alhamdulillah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muli po. So, pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at kahit pa paano ay dito pa rin kahit ang connection ay nagkagulo. So, alhamdulillah. So, pasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at muli po tayo ay makakarinig ng aral ng Islam sa pamamagitan ni Sheikh Saad. Inshallah, tayo po ay kumuha ng mga aral sa kanya mga ipaparating sa atin sa araw na ito, inshallah. So, alhamdulillah, po ibilig tayo at tayo po ay humingi ng iba na tayo ay makuha ng maraming kaalaman at may sabuhayan ito ng ayon sa pamamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya Sheikh, wala na po tayong oras, maaari niyo na pong uksahan ang yung naihandang lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إلى آخر الآية. Unang-una mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi po tayo magsasawa sa lagi pong pagbabanggit ng pagpapasalamat sa dakilang lumikha. Unang-una, tayo po ay pinagkalooban ng Allah ng iman o pananampalataya sa Kanya. Yan ang walang higit na biyaya ng Allah po sa atin. Na tayo ay mamuhay dito sa ibabaw ng lupa na mayroon tayong tunay na pinaniniwalaan na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang ngayon, mayroon pa rin mga tao na hindi pa rin naniniwala kay Allah. Isa sa dahilan na hindi nila tinatanggap si Allah. Pangalawa, hindi nila naunawaan kung anong tunay na relihiyon, anong tunay na Diyos na dapat, sinong dapat paglingkuran at samahin. Opo. Siyempre, kabilang po sa biyaya ni Allah, ang ating pong magandang pangangatawan. Binigyan tayo ng Allah na kumbaga okay ang ating kalusugan. Sigurado po kung hindi magandang ating pakiramdam o hindi magandang kalusugan, tiyak na hindi po tayo ngayon makakaatid. O tiyak, sigurado yun. Kasi siyempre, sasabihin natin na hindi magandang ating pong pakiramdam. Mga kapatid, namin sa pananampalatayang Islam. Huwag po natin kaligtaan na bawat salita at gawain ng isang Muslim ay kailangan pa rin yung mananatili pa rin na may ikhlas siya o ginagawa niya yun, yung isang bagay na gawain o mga pananalita na para lamang kay Allah. Ibig sabihin yung tinatawag na al-ikhlas. Dahil hindi po tatanggapin ng Allah ating mga gawain kapag mawala po ang tinatawag na ikhlas. At kapag tayo nag-ikhlas, na wala tayong ibang layunin kundi para lamang kay Allah, doon po natin makakamit yung tinatawag na kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, makakamit po natin. So dahil po late po tayo, kanina dapat 1:30 nagsisimula. So ngayon bilang pagpapatuloy po sa ating mga nakaraan paksa, bali pangatlong Friday ko ito ngayon. Kasi tama. Dahil palitan po kami kay kaya itutuloy ko pa rin ang aking paksa patungkol po sa kumbaga mga pakinabang ng alimbawa magkaroon tayo ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga ito ay part 3, no? Pangatlong episode. Kung matatanda niyo po, medyo marami-rami ang ating nabanggit. Opo, siguro baka kulang-kulang 10 ang ating nabanggit. Ngayon bilang pagpapatuloy sa kumbaga mga pakinabang kapag tayo nagkaroon ng tunay na takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po natin kaligtaan ang ating po mga binabanggit na pakinabang ay ito yung mga pakinabang dito sa mundo muna.
Wala pa yung mga pakinabang na matatamo po natin pagdating pong sa kabilang buhay. Bali, ang libro o di kaya kitab na ginagamit po natin o po ay Subhanallah, Wasaya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jamia. So ito ay lahat po mga payo ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali, ito po ang ating inunahan, kumbaga. Dalawa ito, mga pakinabang dito sa mundo. Pag nagkaroon ng tunay na takwa, higit sa lahat ay may mga pakinabang din sa kabilang buhay. Ngayon po ang ating isusunod na pag-uusapan po natin patungkol sa pakinabang sa pagkakaroon ng tunay na takwa ay ang tinatawag na at-takwa sababu li'adamil udwan. Ibig sabihin, yung pagkakaroon ng takwa, ito po ay magiging dahilan, no? Kung saan mawawala ang tinatawag na pagkikipag-away. Opo, sabihin natin, yung bang pagkikipaglaban sa ating pong mga kapatid mismo. Kasi hindi maiwasan, minsan may mga Muslim na, halimbawa, katulad po natin, na nag-aangkin ng mga Muslim. Pero bakit hanggang ngayon mayroon pa rin mga tao na hindi sila nagkakasundo? Parang ano yata, magkaaway pa rin, di ba? Nandun pa rin yung mga pagtatampo. Pero ang sabi po rito, kapag nagkaroon tayo daw ng tunay na takwa, ay maiwasan po natin yung ganun na style na madali tayo parang makipag-away. Kasi siyempre may takwa tayo, kaya nag-ingat tayo, di ba? Parang ganun. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tumutukoy sa inutusan po tayo na huwag tayong magipag-away, di ba? Huwag tayo sumali sa mga pag-aaway, sumali sa paggawa ng kasalanan. Pero mangyayari yun kapag mayroon tayong tunay na takwa. Kaya ang sabi po ng Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kumbaga, inutusan po tayo na magtulong-tulungan tayo sa tinatawag na pag sinabi itong mga mabubuti na mga gawain, at magtulong-tulungan po tayo sa pagkakaroon ng tunay na takwa. Takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kasunod ng mga salita o aya, karugtong po ay huwag kayong magtulungan sa paggawa ng kasalanan at pag-aaway. Wattaqullah, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi po ng mga eskulat, tingnan niyo po, ang nauna ay ang takwa. Sabi ng Allah, magtulungan tayo sa takwa. Bakit? Kasi yun ang magiging dahilan para yung kasunod na salita na huwag kayong magtulungan sa paggawa ng masama at pag-away. So ibig sabihin, pag nauna yung takwa, nagkaroon tayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado yan, siyempre hindi tayo gagawa ng kasalanan. Dahil may takot tayo sa Allah, di ba? Ang may takot na tunay ay umiiwas sa mga gawaing mga masasama. So kaya pala gumagawa yung tao ng kasalanan dahil walang takwa, parang ganun. At ganun din, yung agad-agad nagkikipag-away. Dahil sa nagkikipag-away, parang walang takwa. Kasi kung may tunay na takwa, bakit sila nagkikipag-away sa niyang kapatid, di ba? Subhanallah. So isa rin po yan ang bunga, mga kapatid namin, sa pananampalatayang Islam. Karoon tayo ng takwa, inshallah. Unang-una, makakaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan at makakaiwas po sa pagkikipag-away. Kaya, ibig sabihin, itong mga tao na nakikipag-away palagi, mapapansin natin sa social media, di ba, may mga tao na talagang mga matitigas, kumbaga mga matatapang, no, sa social media. Okay naman kung, halimbawa, hindi nila inaangkin na sila mga tunay na, di ba, mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso lang, bakit ganoon, do? So lumalabas, may kulang. Kasi kung talagang may tunay na takwa ang tao, bakit po niya ginagawa yun? Di ba? Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, iyan ang isang bunga o paginabang kapag tayo nagkaroon ng takwa na umiwas tayo sa mga gawaing kasalanan at hindi tayo nakikipag-away. Kaya mga mahilig dyan makipag-away, ibig sabihin no, na sila ay may kulang sa takwa. Kasi kung tunay, bakit kayo nakikipag-away palagi? Maliban lamang sa mga pinapahintulot. Pero alam niyo siguro anong mga dahilan.
Opo. Okay. Dahil ang oras po natin napakaikli, inabol ko to kasi marami-rami pa ito. Kasunod po, napakinabang ang pagkakaroon ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ah, sababun li ta'dimi sya'airillah. Magiging dahilan na kung saan yung bang dadakilahin po natin yung mga sya'airillah. Yung mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga palatandaan. Ang talata na ito, tumutukoy pa rin ito sa panahon ng Hajj. Opo. Kasi sya'airillah, ibig sabihin ito, yung mga mga ritual sa panahon ng Hajj. Opo. So, dahil ang isang tao na magsasagawa ng Hajj ay may takwa po siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sisikapin po niya na magawa niya ng kumpleto yung mga gawain sa Hajj. Sisikapin niya na gagawin niya lahat ng mga kung ano man ang kautusan sa gawain sa Hajj. Halimbawa, yung mag-alay ng hayop, kasi kasama po yan, di ba, sa mga magsasagawa ng Hajj. Yung mga pag-ikot, pagtatawab, yung pagsasai, yung ano ng buhok. So lahat ng mga gawain po sa Hajj ay ginagawa ng taong may takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. May takot. Kasi hindi naman lahat ng nagsasagawa ng Hajj, masasabi na lahat natanggap, di ba? Kasi may mga tao na maaari na hindi, ano po, kumbaga, nagagawa ng ganap, yung pamamaraan, kaya magiging sanhi o di kaya dahilan na hindi po matanggap. O lalong-lalo na yung mga nawawala minsan yung ikhlas nila. Tulad ng mga halimbawa, may konting pagsubok lang, nag-aaway na sila. Pero pang makikita natin, nagpapalo, di ba? Sa tawab, yung bang may mga nananakit, di ba? Hindi nila iningatan yung walang kapatid. So, maaari na may mga maging dahilan na gawain sa ginawa nila sa Hajj na hindi matanggap ang kanilang gawain. Pero, sa mga taong may takwa, nag-iingat sa Allah subhanahu wa ta'ala na baka hindi matanggap ang kanyang pagsasagawa ng Hajj, kaya sinisikap po niya na lahat niya may sagawa ang kautusan sa Hajj. Kaya ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'addim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Kung sino man ang dinadakilan niya, kumbaga sinisiruso niya yung mga ritual sa gawain sa Hajj, fa innaha min taqwal qulub. Katotohanan sila yung mga taong kumbaga ang kanilang mga puso ay mayroong tinatawag na takwa. Ibig sabihin, nangangamba po sila sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Okay, so malinaw po yan na isa sa paghinabang sa pagkaroon ng takwa ay dadakilin po natin, sisiguradin po natin na magawa lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Next, ano ang pangatlo sa ngayon nababanggitin natin na kapag tayo nagkaroon ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, innaha sababun lisilahil a'mal wa qubuliha wa maghfiratu dhunub. Bali itong pangatlo na babanggitin natin ay may tatlong napapalo po rito na paghinabang. Opo. Una, magiging dahilan daw na maayos ang ating mga gawain. Ibig sabihin, yung gawain natin ay magiging maayos na. Kumbaga, kung ginagawa na hindi maayos, magiging maayos. Kung hindi sinisiruso, magiging siriso. Ibig sabihin, magiging tagumpay ang mga gawain ng isang taong may tunay na takwa. At ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, makakamit niya ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkakaroon ng takwa. Ano ang patunay po natin? Sa banal na Quran, ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Subhanallah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sa suratul Ahzab, 70-71. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah. Yun ang una. Ittaqullah. Wa qulu qawlan sadida, at magsalita kayo ng salitang matuwid. Salitang tama, salitang katotohanan. Kasalungat po nito ay pagsisinungaling. Yun ang ibig sabihin. Magsalita kayo ng tama at magsalita kayo ng matuwid. Sadida.
Dahil ang resulta, yuslih lakum a'malakum. Kumbaga, magiging maayos, magiging mabuti lahat, magiging tama lahat ng inyong mga gawain. So dahil dun sa takwa, kaya magiging maayos ang ating pong mga ginagawa. Kasi dalawa yung takwa at saka pagsasalita ng matuwid. Ang unang resulta ay aayusin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Ibig sabihin, yung ating mga gawain, hindi masasabi na hindi maganda. Kung mayroon pang mga gawain po natin na masasabi na hindi maganda, lumalabas doon, hindi pa nakakuha yung tunay na takwa. Opo, kasi yun ang isang bunga. Yuslih lakum a'malakum. Kumbaga, magiging maayos para sa inyo ang inyong mga gawain. Ang mga gawain, marami. Gawain sa mga pagsamba, di ba? Pagdarasal, pag-aayuno, pagsasagawa ng lahat. At iba pang mga gawain. Kapag yan ay maayos, kung ito ay ginagawa, bunga ito ng may takot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, wayagfir lakum dunubakum. At patatawarin po tayo ng Allah sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Sa mga nauna natin pong nabanggit, mayroon din mga nabanggit na kapag nagkaroon ng takwa ay mayroon tayong kapatawaran. So lagi po nababanggit na ang pagiging tunay na matakot din sa Allah ay lagi nagkakamit ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. At sino man ang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin gawin niya ang mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَسُولَهُ, at sundin niya ang mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sundin niya ang mga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, at tiyak na siya ay magtatagumpay ng sukdulang tagumpay. O ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalataya, tandaan po natin ang nauna doon ay magkaroon ng takwa, tapos magsalita ng matuwid. Opo. Tapos may resulta na kung saan tatanggapin ng Allah at magiging maayos ang ating mga gawain at patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At higit sa lahat, kapag nagkaroon tayo ng tunay na pagsunod sa Allah at sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ay magtatagumpay po tayo ng dakilang tagumpay sa tinatawag na kabilang buhay, mga kapatid namin sa pananampalataya. Subhanallah. Okay, mahaba pa pang ating oras para bang yata inabot natin. Okay, next, pang-apat na babanggitin natin na pakinabang sa pagkakaroon ng takwa ay makakamit natin yung tinatawag na mahabbatullah. Ayan. Magkakamit tayo ng pagmamahal. Mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ang tinutukoy rito sabi niya na pagmamahal ay wahadi al-mahabba takunu fi dunya. Ibig sabihin, yung pagmamahal na makakamit natin ay bago pa yung pagmamahal sa kabilang buhay ay yung pagmamahal dito sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, makakamit natin yung pagmamahal ng Allah dahil sa pagkakaroon ng takwa. May hadith, sabi niya, no? Sa hadithul Qudsi, anong sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ma taqarraba ilayya abdi shay afdalu mimma tartu. Meron? Okay. Pakinig po tayo, inshallah. Ang sabi po sa hadithul Qudsi, ang sabi ng Allah sa kahulugan, wala ni magiging dahilan yung manatili na tayo ay kumbaga mapapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan walang uubra. Ibig sabihin makakamit natin yung pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ng afdal. No? Magiging malapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging dahilan ay gawin ang mga utos ng Allah o di kaya mga obligado. Sa madaling sabi, kung magtatanong tayo, paano natin makakamit yung higit na pagmamahal ng Allah at magiging malapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-unang gagawin ay gawin po ang mga obligasyon. Mga iniobligado ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin na mayroon tinatawag na wajib, mayroon yung tinatawag na sunnah. Okay.
Itong wajib, ito yung obligado na gawin natin dahil siyempre pinag-utos ng Allah kapag hindi tayo magsasagawa, paparusahan po tayo, di ba? Tulad ng pagdarasal, pag-aayuno, pagsasagawa ng Hajj kung ito ay mayroon tayong kakayahan at may iba pang mga obligado. So kapag ito ay ginawa ng isang tao, ito yung uh, mahigit na kung saan magiging malapit po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan, hindi sinabi sunnah. Okay. Ang kasunod, sabi dun, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Okay. At wala ni, kumbaga, nananatili. Ibig sabihin, tayong mga lipin ng Allah ay nananatili na gumagawa po tayo ng mga nawafil. So, magiging dahilan din yun na mapapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga sunnah. Tanda natin. Ngayon, gumagawa ko ng maraming sunnah, di ba? Sunnah sa pag-ayuno, sunnah sa pagdarasal, sunnah sa pagbibigay ng kawanggawa, sadaka. Habang ito'y ginagawa po natin bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging dahilan din ito na magiging malapit kay Allah. Pero huwag natin kaligtaan, ang higit na para maging malapit tayo sa Allah, yung mga obligado. Kaya kung ikaw ay maraming ginagawa ng mga sunnah, para inisip mo makamit ko yung maging mapalapit ako sa Allah, di ba? Pero nagbabaliwala ka, inaahin yung mga obligado. So nawala ka doon sa pinaka, kasi paparusa nga doon dahil siyempre mas mano ka sa sunnah kaysa obligado. Na samantala ang obligado kapag hindi natin ito ginawa ay parusa. Pag ginawa natin, yun, nagawa natin ating tungkulin. Samantala ang sunnah kapag ginawa natin may gantimpala, pero kapag hindi natin ginawa, wala tayong kasalanan doon. Kaya nararapat, kung ikaw ay maraming ginagawa o nananatili sa gawaing mga sunnah, dapat wag mong kaligtaan, mas ano ka pa rin sa obligado. Halimbawa, yung mga sunnah sa bawat pagdarasal, halimbawa, bago mag-fajr, may dalawang rakat na sunnah, di kaya sa duhur, di ba? Bago magduhur, after duhur, mayroon din. Di ka, after maghrib. Ito, kinukumpleto mo, ginagawa mo, di ba? So, ibig sabihin, nananatili ka doon. So, lumalabas, minamahal ka ng Allah. Pero kung halimbawa sa obligado, nagpapabaya ka, ginagawa mo late. So lumalabas dun, mas pinangangalagaan mo yung sunnah kaysa obligado. Kaya dapat doon ka makita sa tinatawag na obligado na mas mahigit sa iyon, hindi ka mas pinangangalagaan mo. Di ba? Yun ang pinaka tinutukoy po rito. Okay. Ano ang resulta kapag ang isang tao ay pinangangalagaan niya ang obligado at pinangangalagaan niya yung mga sunnah? Ito ang resulta. Hatta أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخر الحديث. Ito ang resulta. Kapag ang isang tao ay nananatili po siya sa mga gawain obligado at ang mga sunnah ng gawain na ginagawa po niya, ang resulta ay mamahalin siya ng Allah. Mamahalin siya ng Allah. Okay. فإذا أحببته كنت سمعه. At ang patunay na tayo minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong resulta. Masasabi natin na mahal tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ahbabtu, kapag ang isang tao ay minamahal ko sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging ang kanyang pandinig. Ibig sabihin, ang kanyang pandinig, ito ay ginagamit niya para lamang kay Allah. Kung ang tipang pandinig ay ginagamit natin sa iba, di ba? Ibang pinapakinggan natin. Nasanay tayo makinig sa mga haram. So, abang tayo, hindi pa rin natin inihinto yung pakikinig sa mga haram, lumalabas doon mga kapatid, hindi pa tayo tunay o ganap na mahal ng Allah. Kasi, ang sabi rito, kapag minahal ng Allah ang isang alipin, ang kanyang pandinig yung tao, gagamitin niya sa para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Ang kanyang paningin, gagamitin niya para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung nananatili pa rin na paningin natin ay kung saan tumitingin. So lumalabas, hindi pa rin natin nakukuha yung ganap na pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang mata, di ba, pinagutusan saan titingin? Sa halal. Kung alimbawa sa haram, katulad ng araw na nakikita natin, dumada sa ating mga, di ba, sa mga cellphone. Maliban lamang sa mga umiiwas.
Ang problema, ginagano yung cellphone mo. Pag mayroon dun, stop mo na, titingin, silipin, di ba? May mga ganun. Pag lumagpas ka, balikan mo rin. Oh, balikan ba? May mga ganun talaga. Real pa. Duman sa kanya, payo, yung mga payo ng mga scholar, Mas gusto yung makarpo. pero mamaya magdadarasal, di ba? So lumalabas doon mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin na may kulang pa, di ba? Kaya habang may buhay po tayo, hindi tayo hinto. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Siguro hindi lang kayo, baka lahat tayo. Kaya ba, sana'y pagkalooban tayo ng ngalan ng malakas na takwa kasi ang may takwa, hindi niya magagawa po yun. Subhanallah. Pati ang kaniyang kamay, sabi ng Hadithul Qudsi, pati ang kaniyang kamay ito'y gagamitin niya lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, gagamitin niya ito para lamang kay Allah. Di ba, minsan may mga tao na magpipirma yan. Di ba? Sa pagnanakaw, may mga pipirma ng mga piki. So, ginamit ang kaniyang kamay sa hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag may takwa ang tao at mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya gagamitin nyo. Kasi minsan yan, iba? Or iba pang ginagamitan sa kamay. Magnakaw, di kayo yung mga inahawakan niya dyan. Di ba? Subhanallah. Warijluhu allati yamshi biha, pati ang kanyang paa. Ilalakad niya yan. Gagamitin siya paglakad para lamang kay Allah. Hindi yung maglalakad ngayon, may pupuntahan, di ba? Pero anong pupuntahan niya? Iba. Kaya sigurado yun, yung maglalakad ka, saan patungo? Hindi lahat ang kaibigan na dumadating sa'yo, na inahanyan ka, Brad, punta tayo doon. Kailangan sigurado din muna. Kasi gagamitin yung paa mo. Alam mo naman, ang pupunta doon, iba. Huwag ka na lang sumama. Kasi ito yung tinutukoy niya. So, ibig sabihin doon, pag ito ay nagagamit natin sa hindi sa tama o para kay Allah, hindi pa natin nakukuha yung pagmamahal niya. Kung may kulang pa. Walain sa'alani la'utiyannahu walain isti'ada bi la'idannahu. Subhanallah. Isa sa kanyang katangian na sa kanyang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag siya umihingi sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanggap ko, pinagkakaloob ko sa kanya. So, isa rin yan sa mga tanda na mayroon kang dua o pinanalangin, nakikita mo, di ba? Tanggap ng aking panalangin. Kasi yun ang pangako ng Allah dahil siyempre may tunay na takwa at mahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag umingi sa akin siya ng isti'ada, pag sa isti'ada, yung pagkalinga, no? Yung mga para hindi ka mapahamak, hindi ka talagang hindi siya napapahamak. Lumalabas yun, yung kanyang dua o panalangin, Masya Allah, na tulad ng mga propita ng Allah at mga ambiya, mga sugo ng Allah na kapag sila nananalangin ay tinatanggap ng Allah. Ito po yung mga palatandaan po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Kaya anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bala man awfa bi ahdi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Subhanallah. O nakalagay rito na kung saan kung sino man ang awfa, ibig sabihin yung nagbigay siya ng pangako biahdi, ito ay tinutupad niya. Sinisika po niya na kapag siya mayroong ipinangako, tinutupad niya. Isa rin yan sa katangian. Maliban lamang kung halimbawa hindi mo kaya, tapos bago yung halimbawa hindi pa nagpangako ka sa kapatid mo na sa darating na ganito, mayroon na akong ganito, di ba? So kung hindi mo talaga kaya, siya pa rin ang magpapahintulot, humingi ka sa kanya ng kapatawaran. Kasi hindi mo sinadya. Lumalabas yung mga hindi sinasadya na hindi mo natutupad, walang problema doon. Pero yung sinasadya, yun, doon ka magkakasala. Ibig sabihin, malinaw yun na hindi ka nagkakaroon ng takwa at wala yung hindi mo nakakamit ng pagmamahal ng Allah. Ang kasunod, wattaka at yung natakot, nagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Katotohanan siya Allah ay minamahal niya ang yaong mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So itong sinasabi na po natin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, kapag mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga binanggit natin kanina, yun ang lalabas. Gagamitin natin yung pandinig, gagamitin natin
paningin, gagamitin nating kamay, gagamitin nating paa, lahat po sa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda na mahal ka ng Allah dahil mayroon kang tunay na takwa. Pero hanggang ngayon, iba pa rin ang nagagamitan natin, kumbaga sabi natin palagi, halo-halo, di ba? Parang halo-halo, ibig sabihin may kulang pa. Kaya huwag nating hayaan at ibawian ng buhay na may katangian na halo-halo. Dapat yan, sigurado yan. Kaya wala talbisul haqqa bil batil ila akhiril, huwag niyong ihalo ang katotohanan sa mali. Ibig sabihin, huwag haluin yung masama at saka mabuti. Kailangan puro mabuti bilang tayo ay mananampalataya sa dakilang lumikha. Ito po panghuli, aking babangitin, kasi marami pa ito, sobra 20 yata. Ito yung panghuli, inna taqwa sababun al-ilm. Ibig sabihin, ang takwa daw ay magiging dahilan na magkakaroon ng kaalaman. So, ito ay promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na kapag isang tao ay magkaroon siya ng tunay na takwa, madali siya makakuha ng kaalaman. Madali. Sa Quran, anong sabi ng Suratul Baqarah? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Matakot kayo sa Allah at bibigyan kayo ng Allah ng kaalaman at kumbaga tuturuan kayo ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ituturo ng Allah sa atin kung ano yung mga nararapat nating malaman. Tandaan po natin, ang nagbibigay ng kaalaman sa lahat ay walang iba kundi si Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Si Allah lamang nagbibigay ng kaalaman sa mga tao na hindi nila nalalaman. Opo. Pero kung gusto nating magkaroon ng maraming kaalaman, kailangan manatili pa rin tayo na mayroon tayong takwa. Ibig sabihin ng takwa, yung naipaliw na sa mga nakaraan, ito yung nabubusa, sundin ng mga ipinagutos ng Allah sa lahat at taligdan lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tunay na takwa. So kapag nagkaroon tayo diyan, itong panghuli na binanggit natin ay bibigyan tayo ng Allah ng kaalaman. Bibigyan ng kaalaman. Ibig sabihin, madali natin maunawahan, madali natin malaman at may isaulo yung kaalaman na yun na ating pong mapapakinabangan. Opo. Kaya kung narinig niyo yung history kay Ash-Shafi'i, di ba? Dahil sa sobrang yung takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, talagang binibigyan siya ng Allah ng malawak na kaalaman. Di ba? Yung history sa kanya. Pag nagbabasa siya ng isang ganitong libro, isang kwento, halimbawa, binabasa nito, sinasaulo yan. Nagdadamay ito, kumbaga, nisasaulo natin sa likod. Kumbaga, kahit hindi binabasa, parang pumapasok pa rin sa kanya, kaisipan. Kaalaman lang yun, sa isang kwento, nawala yun. Nawala. Sa isang dahilan na hindi naman niya sinadya. May dumaan na babae, kasi mabang yung kwento yun, dumaan ng babae, na medyo mali pa sa kanya, tapos may hangin na yung skirt ng babae, di ba? Parang na ganun. So ang nakita ito sa baba, parang sa legs yata. Sa panintilan, ano nga sa panintil dito sa baba? Hindi na ba sabihin parang dito lang nakita. Hindi sinadya, nagkataon lang na yung hangin, di ba? So sa kanya rin, hindi na rin sinadya na tiningnan. Kumbaga, hindi tiningnan. Kumbaga, normal yan. Minsan, di ba? Hindi na tinasan, may nakita tayo. Biglaan. So, biglaan. Tapos, hindi naman niya tinuluyan na katulad ng iba dyan na nakita, tititigan, di ba? So, alam niyo na haram kasi siyempre isang imam na, kumbaga, malakas ang iman. So, mula noon, nawala yung kanyang parang baraka na pag nagbasa siya, pati rin doon ay naisa sa ulo niya. Kaya tayo, sa palagay nyo, hindi lang mga binti na nakikita doon, di ba? Dami natin nakikita. Kaya minsan, yung kaalaman natin, parang hindi pumapasok, no? Parang nakakaligtan natin. So, nakakalimutan. Dahil siyempre, kulang pa yung takwa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Allah ay nagpangako po siya na kapag nagkaroon tayo ay pagkakalog niya. Niling natin po sa Allah subhanahu wa ta'ala na lumakas ang ating takwa
o takot sa Kanya, nang sa ganun makamit natin lahat ng mga ipinapangako niya sa banal na Quran at sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil po meron na akong natitigil ilang minuto para sa mga katanungan, dahil ang ating Zoom ngayon ay 40 minutes, baka ilang minuto mamamatay yan. Siguro baka sa next inshallah magiging unlimited dahil na mayroong problema yata. So hanggang dito po lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka hindi pa yun mamamatay. Ilang minuto lang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nandiyan po nagtatapos si Ustad Saad. So kung meron po kayong katanungan, kahit isang tanong, pwede pa, no, Ustad? Pwede pa kasi nagsimula tayo. Ayun, pwede pa. Baka 3 Pwede minuto. pa. So inshallah, may tanong po. Sino pong gusto magtanong? Paglilinaw, inshallah. Sa ating mga sisters dyan, nasa online. Pasensya kayo kasi kahit na tanghali, dito uminom kami ng kape, gatas. Kasi may nagsusupply rito ng gatas at saka kape. Mashallah. Inshallah. So, yan po. Kung sino pong may tanong, maaari pa magtanong habang may nalalabing 5 minuto o 2 minuto na lang. Mayroon tayong bagong kapatid, si ngayon lang kayo, di ba? Balik Islam mo. Balik Islam po. Masya Allah. Kailan po yun? Kumbaga isang veterano. Saan ka naging sa Pilipinas o dito? Ito na po sa Lord Location po siya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngayon siya naka-atin sa pamamagitan ni Muhammad. Masya Allah. Mashallah. Kasi maraming biyaya. Baraka. Iniwan niya yung kasama niyang Maranaw siya. Sa next, kailangan din sama mo siya, no? So, kung wala pong tatanong, so Ustad, para sa huling pahay niyo po, kasi anytime mawawala na to, di ba? Opo, kasi yung baka 1 minute. Po. Alhamdulillah, alam pa rin natin na siyempre mahina pa rin tayo. Wala tayong lakas, kakayahan, liban lamang sa pinagkakalob ng Allah, liban lamang sa pinapahintulot ng Allah sa atin. Kaya nananatili pa rin tayo na sa Kanya tayo nananalig, nagtitiwala na kung saan maging madali po sa ating buhay na may takwa, may pangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging laging handa sa lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag po natin kaligtaan na sa ating mga dua o panalangin, yung Ya Allah, bawian niyo kami ng buhay sa panahon na kumbaga nasa amin yung tamang pananampalataya o yung nalulugod po kayo sa amin. Yan po ang ating lagi yan. Kasi siyempre, alam niyo po, hindi natin alam ang ating kalagayan kung saan tayo kumbaga madadat na ng kamatayan. May mga kwento, mayroon pa mga sahadid na ngayon makikita mo na malakas ang iman, malakas gumawa ng mga mabubuti, pero bandang huli, namatay po siya sa panahon na hindi naman siya nasa malakas na pananampalataya o hindi gumagawa ng mabuti. So walang nakakalam kung kailan po tayo bawin ng buhay. Kaya lagi po yan iniling. Ya Allah, kahit Tagalog po, Ya Allah, naway bawin niyo kami ng buhay sa panahon na kumbaga nalulugod kayo sa amin. Yun ang lagi natin po yan. Ako, lagi ko yan dua panalangin. Allahumma tawaffani wa anta radina anni aw anna. Aking Panginoon, naway bawin niyo kami ng buhay sa panahon na kayo nalulugod sa amin. Kasi oras na bawian tayo na nalulugod ang Allah, sigurado po tayo ay papasok po sa paraiso. Mahirap po, hindi natin alam yan kasi maraming mga pagsubok ng Allah, susubukan tayo sa mga iba't ibang klase ng pagsubok. Minsan doon po naghihinang tao. Nagiging dahilan na bumibitaw, nagiging dahilan na sumusuway kasi hindi niya daw kaya. Di ba nakaraan may nagtanong na bakit may Muslim na nagpapakamati, di ba? Tingnan niyo, Muslim pa yun, alam niya na bawal. Dahil sa pagsubok nila, hindi niya kaya, wala siyang maisip, hindi yung bagay na gagawin niya. So mali pa rin yun. Kaya sa atin po, kaya lang pa rin tayo inshallah, nagtitiwala ng gana po. So hanggang doon po lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May nagpahabol Ustad. Sabi, nagtanong si Rachel Maun, sabi niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Tanong ko po, yung isang tao na madaling bigkasin, yung hindi magandang salita, ano po ang masasabi niyo doon sa kanya?
Kumbaga, madali siya makapagbigay ng mga salita ng mga hindi hindi magandang salita. kumbaga parang na-addict po siya pagsasalita ng ganun. Parang nakasanayan niya ata, parang ganun na. Naging kasanayan na niya. Alam niyo po ang isang hadith na pinagkaluban tayo, mahabang hadith ng Allah ng may kani-kaniyang akhlak o di kaya kaugalian. Halimbawa, sabi ng isang scholar, may ibinigay kay Brother Ahmad na ugaling palaging, ano tawag doon? Mabunga nga sabi nga nila, di ba? Mayroon naman tahimik. Opo. So, ibig sabihin, ipinagkaloob ng Allah yun na kung saan, kasi lahat po yan ay mga pagsubok sa atin. Pero mayroon ding sinabi ng Allah na, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ang sabi ng Allah, hindi niya babaguhin ang kanyang alipin hanggat hindi siyang magbabago. Ibig sabihin, kung alimbawa, ngayon ang ugali mo ay talagang mabunga ka o di kaya lagi ka nagsasalita ng ngayon, nalaman mo ngayon, di ba? So anong gagawin mo ngayon? Bago, yun ang sinabi ng Allah, hindi ka na babaguhin kung hindi ka magsisimula. So, anong paraan para mabago? Madali, di ba? Kung lagi ka nagsasalita, gumawa ng ibang style, di ba? Na pag kailan hinto ako, di ba? O di kaya lilibangin ng sarili mo, di kaya iba yung, kasi alam mo ngayon na hindi pa pala maganda nakakapagsalita ng masama, di ba? Na kung saan malinaw sa hadith na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kung ikaw ay tunay na may paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay, magsalita ka ng mabuti. Kung hindi ka makapagsalita, manahimik ka lang. Ngayon dahil lagi ka nagsasalita ng masama, tandaan yung sabi ng propeta, makakapagsalita ako ng masama, di ba? So, babagoy ko aking sarili kasi pag hindi ko binago, sino magbabago sa akin? Ang gagawin mo, manahimik. So, nasundan mo ang salita ng propeta, magkakaroon pa ng gantimpala at nabago na yung kasi siyempre kapag lagi nagsasalita, ikaw pa rin ang pinag-usapan. Kung ano naman sinasabi, di ba? Parang ganun. So, ibig sabihin, yung akhlak natin, mga behavior natin na ipinagkaloob ng Allah kasi siya pa rin nagbibigay, kung alam natin na hindi maganda, tayo ang gagawa at paraan magsikap na mawala yun. Kasi hindi tayo babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nandun pa rin yung tunay na takwa. Pag nagkaroon ng tunay na takwa, yun, mababago yun kasi pipigil lang sa masama, di ba? Uutos nga sa mabuti. Allah alam. Yun po, Brother Mikhail. Po. So, yun po, sister, inshallah ay malinaw po yun sa inyo. So, alhamdulillah, dyan po tayo nagtatapos sa araw na ito. Inshallah, so kung mayroon tayong mga susunod na po yun natin, dala po tayong oras. So, natin na po. So, alhamdulillah, jazakallah khairan po sa inyong lahat na sa inyong pakikinig. Inshallah ay panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan tayo ng kaalaman at patuloy tayong mag-aaral sa pananampalatayang Islam upang magkaroon tayo ng mas malalim pa o mas mataas na antas ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, hanggang dito lang po. Hanggang sa susunod pong huling Zoom, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punta ko dyan after salah inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikhail, hindi ka daw ng mga kapatid mo rito, mga student mo. Inshallah sa after salah baka dyan ako magkasama inshallah. Sige. Okay. Ingat. Sige. Lahat ni Allah.